Serbisyo of the Day. Alright, ngayon naman po makakausap natin ang spokesperson ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, PNP-ACG, walang iba kundi si Police Lieutenant, tama ba? Police Lieutenant PLT, tama po ba? I-correct nyo na lang po ako, Miss Wallen May Arancilio. Magandang umaga po sa inyo. Hello po, Ma'am Nina. Good morning po. Good morning din sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programa ninyo po. Opo. Ma'am, ano po ang mas gusto nyo, Wallen or May? May na lang po, Ma'am, kung saan po kayo comfortable. Ayan. Alright. Tama rin po, no? Police Lieutenant May Arancilio. Yes po, Ma'am. Alright. So, ito pong pag-uusapan natin ay tungkol nga dito sa illegal na pag-ampon at itong nakababahalang online baby selling. Ilang taon na rin po natin itong pinag-uusapan dito sa DZMM. Hindi na ho natapos itong problemang ito. So, kumbaga, nasaan na po, ano ba ang sitwasyon ngayon pagdating sa ganitong, unahin natin itong online baby selling po, Miss May. Ma'am May. Opo, Ma'am Nina, nakakalungkot po na malaman natin at makita na naman natin na meron naman babies binibenta online. Actually po, minomonitor po yan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang pag-post ng mga scammers or mga nanay, mga guardian po nagpo-post sa online na binibenta po yung bata or pinapa-adapt po. And also po, nakikita din natin na yung pag-post nila ay parang advertisement na lang po na yung bata ay parang property na binibenta online. Kaya po, ini-engage po ng mga cybercops natin itong mga nagpo-post and then hanggang sa nagkaroon tayo ng meet-up doon at nalaman natin na talagang mismong parent po yung nagbibenta ng bata. Sa ngayong month ng January po, may tatlong na-rescue na po tayong babies po. Ang pangalawa po yung last namin na sinabi nung January 9 po. Ito po yung sa Pasig. And then yung pinaka-recent po is yung January 22 lang po dun sa Ermita, Manila po. Police Lieutenant, good morning, Mix Busos po ito, no? Well, ito nga po hindi na po matapos-tapos ng mga magulang na nagbebenta ng kanilang anak. Pero ang tanong ko naman una, bakit may bumibili? At sino po itong mga quote-unquote bumibili ng mga anak? Of course, pasensya na po kung talagang nahihalin tulad natin ito sa bagay, pero kasi binibenta ang mga bata. Hindi po dapat tama yun. Yes, sir. Tama po yan, sir. Usually, sa nakikita natin sa mga conversations online, ang mga gustong bumili ay gusto din magkaroon ng baby, mahirap po magkaroon ng anak. And also po, ang pinaka-danger po dito ay yung mapunta yung baby sa masamang kamay. Kumbaga, yung mga human trafficking na ginagawa din, na kinukuhanan yung mga bata ng organs or gawing sa trafficking, gamitin sa trafficking in person yung bata po. So yun talaga yung pinaka-danger doon, yung illegal na pagbibenta ng bata. Lalo na po, hindi natin alam kasi yung proseso, hindi tayo dumaan sa proseso and also di natin alam kung saan mapupunta yung mga babies na po na ito. Yun na nga, nakakatakot nga po at nakakabahala itong mga ganito. Akala nung nanay, sige, akala nila siguro para ma-lessen yung guilt, siguro nila, okay, nakabenta ako 10,000 pesos. For example, kala nila yung aampon sa anak nila ay okay, di ba? What if tama po kayo? Ito yung mga kumukuha ng organs or ginagamit sa trafficking, yung kanilang mga anak. Hindi ho ba? So pag kinukuha yung organs, anong ibig sabihin nun, Ma'am May? Diba? Tama po parang yan. mamamatay yung bata doon, diba? Katulad dito po, yung sa January 9 po, nasa Pasig po na operation, 7 po yung anak niya and then sa 7 na po na yon, iba pong anak niya ay nasa kustodiya na or sa pangangalaga po ng mga relatives or family niya po. And ito naman pong isang anak niya ay successful po na naibenta niya rin or napa-adapt niya din po. And yung pinakalas po yung bunso, yun yung na-rescue po natin. Kaya nakakatakot po since hindi talaga niya sigurado kung sino po yung
kukuha ng bata or saan po mapupunta yung babies. Kaya po talagang it would take government or whole of the nation approach po talaga. Kaya tulong-tulong po dito yung kapulisan at ang gobyerno po sa Opo. pag-rescue ng mga bata po. So ma'am, May, just to clarify, ilan po yung anak niya na binenta at ilan po yung na-rescue? Lahat po ba accounted for na rescue o meron pa tayong nawawala? Or naibenta? Sa pitong babies niya po, 4 po yung nasa family niya, and then yung isa po, yun yung nabenta niya po na una, and then yung isa po nandito sa atin po. Isa po ay nasa kanya pa po. So may isang nabenta na hindi natin alam kung nasaan. Tama po? Yes po, ma'am. Yan po yung ongoing din po yung pag-investigate ng ating operatiba para po malaman natin kung ano po yung estado ng bata. Though may initial information po tayong natanggap na yung baby na po na yun ay merong health condition. Kaya gusto din daw pong isoli nung nag-adapt po. So yun po yung tinitignan din ng mga operatives natin para ma-rescue din natin. Okay, so na-contact nyo na at ilang taon po itong baby na to na hindi pa naibalik sa inyo? Sa ngayon po, ma'am, wala pa akong further information. Though last 2 weeks ko po yan naman dun sa report po coming from the operatives po na meron na po silang initial information po sa kung saan napunta yung bata po. Yun, Alright. very good sign. Okay, so ma'am, ito po para sa kaalaman din po ng karamihan. Ayon po sa batas, ano po ang parusa, multa, at least ito po sa mga nahuli po ninyo at mahuhuli pa? Tapos dito sa kaso po ng illegal na pagbebenta ng bata online, yung sinampang kaso natin po dun sa nanay is yung trafficking in person of 2003, further amended po yan, and also po yung special protection of children against child abuse, exploitation, and discrimination. Ito po ay in relation po sa Section 6 ng RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012, since yung pagbebenta po ng baby ay ginawa po sa online or ginamitan ng ICT. Ang magiging penalty po doon ay 1 degree higher compared to the traditional crime po. Available po ba yan? Non-available? Sa ngayon po, sir, wala pa po akong information kung available po siya, sir. Opo. Paano naman po sa mga bumili, yung mga customer, quote-unquote, sa kanila din po ba may parusa? Yes po, sir, lalong-lalo na pag hindi po nadaan sa tamang proseso. Kaya po paalala ng PNP ACG po na kung gusto nating mag-adopt ng baby, dumaan po tayo sa tamang proseso. Maghingi po tayo ng tulong doon sa tamang ahensya ng gobyerno at para naman po masigurado din natin ang seguridad ng anak po, ng mga babies na po na ito. And also po sa mga nanay din na gustong magpa-adopt ng baby ay masigurado din na capable and able po yung mag-a-adapt dun sa baby. Opo, kapag na-rescue na po itong mga inosenteng bata na ito, ma'am, ano na po ang proseso ngayon? Para po sa processing and at the same time and the proper care po, saan na po siya pinapasa after po ng care ninyo sa PNP? Kanino mga ahensya na po siya napupunta, ma'am? No po, sir. Once po na-rescue natin yung mga babies po, kasama din po natin yung mga social workers and DSWD po doon sa mga operations natin. Kaya agad po natin pina-properly turn over po sa kanila po para sa custodiya po dito sa mga babies po. At sa ngayon, ma'am, marami pa po ba, kumbaga sa inyong monitoring, large scale, would you say, ito pong klaseng, pasensya na sa term ulit, industriya? Kasi nagiging bentahan na talaga nagiging market na po talaga siya, ma'am. Sponsor dito sa mga operation ng PNP Anti-Cybercrime Group, ang nakita po natin dito ay paisa-isa lang po sila and mismong nanay po yung nagbebenta or yung guardian po. Ang saklap lang po dito ay laging kahirapan po yung reason nila kung bakit nila binabenta yung bata since hindi na daw nila po maalagaan, and also po meron din kaming operation na kailangan ng gabot sa tatay po nung nanay, kaya kailangan po talaga niya ibenta yung baby para pampagamot po ng tatay niya. At panghuli, kaya ma'am, po yun talaga yung pinaka-main reason is kahirapan financial po talaga. Emphasis, ma'am, saan ulit? Ano mga platform ginagawa po yung mga sale?
kadalasan po sir sa mga social media platforms po, pinopost po ito online. Meron din po silang group, sa group chat and pages po na kung saan talaga ay parang advertisement na lang yung pag-post nila doon. And meron din po nag-comment, kaya po makikita natin na maraming tumatangkilik din dito sa online. And paalala din natin doon sa mga kababayan natin, wag po tayo basta-basta doon mag-interact sa mga or tumangkilik sa mga nagpo-post online. Since hindi po natin alam kung legit po talaga na may for adoption ng baby nila, malay natin po, scammers din po pala yun, nakukuhanan lang tayo ng pera. So mas mainam po talaga ng tumaan tayo sa tamang proseso po. Ayun. Nako, ma'am, maraming salamat po sa inyong paalala at nagpapasalamat po kami sa inyong oras. Bigyan niyo na lang po kami ng update. Concerned ako dun sa yung isang bata na binenta nung nanay out of her, imagine, 7 children, no? Ma'am May, kung anong nangyari dun sa bata na yon at kung maibabalik, lalong-lalo na, sabi niyo nga po, meron siyang health condition. Ano ho? Yes po, Ma'am Nina. Magbibigay po ako ng information sa inyo once meron na po tayong update. And also po, Ma'am Nina, Sir Lee, sa ngalan po ng aming Director, Police Brigadier General Wilson C. Asweta, lagi po kami nagpapasalamat sa inyo sa pagbigay sa amin ng chance na makapagbigay ng awareness po sa mga kababayan natin. At para lang sa po, inyo at sa program niyo po. salamat po at para lang po sa kaalaman, magkano po ang bentahan ngayon sa mga babies online? Kasi dati narinig ko, di ba, may 10,000, may 5,000. Ako nung nakaraan po, 8,000 po. And recently po, nung ang operation namin last January 22 po, 50,000 po yung binibenta ang baby po. So imagine from 5,000 to 50,000. Yan po ang ginagawa sa mga bata nyo. Minsan kadalasan nga mga sarili nilang ina. Anak. Oo. Oo, ang nagbebenta sa kanila. Yes. Talagang nakakalungkot po itong ganitong sitwasyon. At very tricky kasi pag binalik mo dun sa nanay, for example, nahuli, ganyan, yung nanay po, baka ibenta niya uli or kita mo na yung attitude niya. Parang sa akin, kahit na sabi mo nanay, hindi lahat ng nanay equal, ano? Mhm. Hindi lahat ng nanay may ganung pagmamahal sa kanilang mga anak eh. So may mga nanay na, sorry to say, the fact na ginawa mo yan, hindi mo deserve maging nanay. So bakit mo pa ibabalik sa kanila yung mga bata, hindi ho ba, Ma'am May? Yes po, ma'am. Tama po yan, ma'am. Kaya po, talagang paalala din natin sa mga parents kung hindi po natin kaya buhay ng anak, ay sana po i-consider din natin yung capacity natin po na mag-alaga ng baby po. Oh, ayun. At kung hindi nyo talaga kaya at talagang dahil sa kahirapan at gusto nyong ipa-adopt, pwede naman pong gawin sa legal na paraan. So maraming salamat po, Police Lieutenant May Arancilio, ang spokesperson po ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Sir, and God bless po sa inyo. God bless po.